Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 10. I'm reading from the Living Bible. Okay, so maraming mga translation. Siguro kayo, ang paborito ninyo, NIV. Sino gusto NIV translation? King George. Sino may gusto ng King George? Meron bang King George? Okay, wala pong King George. King James, meron. No? Kaya New King James, mga tawag dito, NIV. Gusto ko rin itong Living Bible at saka yung NLT. Napapansin nyo, madalas mga translations na ginagamit ko, it's either NIV, New International Version, NLT, New Living Translation, and the LB or the Living Bible. Medyo paraphrase kasi no, yung Living Bible at saka yung NLT. Okay. So verse 7, let's start reading. Anong sinasabi doon? Let's read verse 7. Go. Don't be misled. Remember that you can't ignore God and get away with it. A man will always reap just the kind of crop he sows. If he sows to please his own wrong desires, he will be planting seeds of evil, and he will surely reap a harvest of spiritual decay and death. But if he plants the good things of the Spirit, he will reap the everlasting life that the Holy Spirit gives him. 9. And let us not get tired of doing what is right. For after a while, we will reap a harvest of blessing if we don't get discouraged and give up. Madali kasing ma-discourage. It's easy to give up. Diba? First try, and then you didn't make it, you will get discouraged, and then you will parang give up. Pero iba yung sinasabi nito. In verse 10, sabi niya, that's why whenever we can, we should always be kind to animals. Be kind to everyone, and especially to our Christian ginigising ko lang kayo kasi baka medyo nakakatulog na kayo. So mga kapatid, base po dito sa binabasa natin, meron kasing yung mga tinatawag nating certain universal law. Di ba? Merong mga law, merong mga certain law na inilagay ang Panginoon dito sa universe na hindi natin pwedeng kontrahin. Okay? Merong mga inilagay na batas ang Diyos dito sa universe na hindi mo pwedeng kontrahin. Kasi kapag kinontra mo, it will not work for you, it will work against you. Like, a classic example is the law of gravity. Tama? Meron yan eh. Diba? Yung law of gravity. Ano yung sinasabi ng law of gravity? Everything that comes up will go down. Diba? So that's a universal law. Inilagay yan ng Panginoon. So kapag violate mo yung law of gravity, subukan mong umakyat dun sa bubong ng building na to, and then sasabihin mo, fly, fly, fly away. Di ba? Maliban na lang siguro kung ikaw ay si Superman, di ba? Fly, fly. It's a bird. No. Yeah, it's a plane. No, it's Superman. Anong tugtog? Anong tunog? Anong tunog ng Superman? Okay. So, universal law yun, mga kapatid. Diba? So, it's a law na inilagay ng Diyos into motion. Hindi mo pwedeng i-violate yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay si Superman. Marami ng mga nag-try. Alam niyo, may mga nag-try ng ganun eh. Di ba? Ako si Superman. May nag-try. Ano nangyari? Lagapak, patay. Ba't niya tinry yun? Kasi high siya. Di ba? Bangag. Bangag siya. Kaya ako si Superman. Di ba? At alam natin kung ano yung nangyari. So, hindi mo pwedeng i-violate yung law na yon. It's a universal law that God has caused into effect. Nandyan yan. At mananatili yung law of gravity na yan na everything that comes up will go down, mananatili yan hanggang nananatili ang mundo.
Correct? Tama? Ano pa yung mga law na alam ninyo? Yun lang ang familiar sa akin. Meron ba mga scientists dito? Mga mahilig sa science? Ano pa yung mga certain law? Di ba? Merong law of mathematics. Meron man law of mathematics? Walang, hindi ko alam eh. Hindi kasi ako, absent ako nang ituro yun sa, ituro yun sa school eh. So, merong mga certain laws, mga kapatid, yung sa kuryente na lang. Di ba? Yung principle na nandun sa kuryente, hindi mo pwedeng hawakan yan, yung live wire. Di ba? Kasi, ano mangyayari sa'yo kapag hinawakan mo yan? Magiging ikaw si electric man? O ikaw magiging si Volta? Dahil hinawakan mo? Magkakaroon ka na ng kuryente ngayon sa katawan. So, libre ka na sa Meralco. Di ba? Hindi mo na kailangan ng kape ni Pastor Henry. Di ba? So, kahit anong hawakan mo, magsisindi. Kasi, di ba? In other words, mga kapatid, kapag violate mo yon, yung law na yon, yung principle na yon, dun sa electricity, you will get toasted. Di ba? Kuryente ka, tataasan lahat ng ano mo, ng buhok mo, mangingisay ka, di ba? Sunog ka, patay ka. Naintindihan nyo? So kapag nandyan yung law na yan, mga kapatid, kapag nandyan yung law na yan, universal law or principle, nag-e-exist siya, hindi mo siya pwedeng i-contradict. Well, siguro, yung law of gravity, merong higher law. Di ba? Pwedeng i-supersede yun ng isang higher law, the law of lift, yung airplane. Kailangan pag nag-take off, di ba? So kapag lumipad siya, merong ganon. That is the law of lift. Parang sinusupersede siya. Di ba? Pero yun na nga, ang parang gusto kong ipunto dito, mga kapatid, merong mga certain law na nag-e-exist dito sa universe na hindi mo pwedeng kontrahin, hindi mo pwedeng i-violate kasi kapag vinolate mo siya, hindi siya magiging maganda para sa iyo. Tama? Pagsabi sa katabi, tama. Okay. So ngayon, etong binasa ko sa inyo sa Galatians chapter 6 verse 7 to 10, merong isang law na binanggit dito ang Panginoon. Sa Genesis, binanggit to as the law of seed time and harvest. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang sabi doon, merong time for everything. A time to sow and a time to reap. So dito po mga kapatid, ang binabanggit na law na inilagay ng Panginoon dito is the law of harvest. No, the law of harvest. What you sow, ultimately, you will reap. Ngayon, mga kapatid, applicable ito dun sa ating buhay. Hindi lang ito, itong law of the harvest na to, or the law of sowing and reaping, hindi lamang ito merong kinalaman dun sa pagtatanim at pag-aani dun sa mga plants. Okay? Hindi lang yung magtatanim ka ng palay and then for a period of time, di ba, aalagaan mo yan, and then for a period of time, lalaki yung palay, magbubunga, and then after that, for another period of time, ang gagawin mo, i-harvest mo yon at yun ay magiging luluto dun sa mga bahay, isasaing, at yun yung ating magiging kanin. So, akala ng marami, yung law of the harvest or the sowing and reaping, parang applicable lang siya dun sa, anong tawag dito, dun sa farming. Hindi po mga kapatid. It is also in effect dun sa ating pamumuhay. Okay? Ibig sabihin, yung mga actions, yung mga iniisip natin ngayon, yung mga ginagawa natin ngayon, it affects, nakaka-apekto yan dun sa mga pangyayari dun sa bukas, isang linggo pagkatapos, isang buwan, isang taon. In other words, mga kapatid, yung mga actions, yung mga iniisip natin, yung mga ginagawa natin today, yun ang nagiging future natin. Malinaw? Kaya ka ganyan ngayon, you are what you are today because of the doings, yung mga ginawa mo yesterday.
Kaya ang subtitle nitong topic na to, Law of the Harvest, is your life, sabay-sabay nga natin basahin, your life is a product of your previous doings. In other words, yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, walang kinalaman yung ginawa ng kapitbahay mo. Huwag mong sisisihin ang Diyos dun sa nangyayari sa buhay mo. Di ba? Maliban na lang siguro kung merong test na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo, it has something to do dun sa pagmumold ng iyong character. Pero most of the blessings ng Panginoon, walang kinalaman dun sa pag-overcome natin ng mga testings or trials dun sa ating buhay. Okay? So yung buhay natin, ang sabi niya, ito ay produkto ng mga bagay o yung mga aksyon, yung mga kaisipan na ginawa natin nung nakaraan sa ating buhay. So the law of the harvest, mga kapatid, it has something to do with the present and it has something to do with the future. Tanong, mga kapatid, gusto mo ba yung kalagayan mo ngayon? Gusto mo pa bang i-improve? Hindi ka ba kontento dun sa kalagayan mo ngayon? Pwede mong baguhin. Diba? Wala ka nang magagawa ngayon, wala kang magagawa dun sa nangyayari ngayon, yung na-harvest mo ngayon, kasi yun ay produkto ng mga ginawa mo nung nakaraan. Wala ka nang magagawa dyan. Pero, kung hindi ka kontento dun sa nangyayari sa buhay mo ngayon, pwede mong baguhin ang future, you will go back to the future. Hindi. Sasakay ka dun sa time machine. Hindi rin. Okay? Walang kinalaman yan. Kung gusto mong mag-iba yung future mo, do something about the present. Okay? Brother Alex, 4 years ago or 5 years ago, hindi ka satisfied. Di ba? Sabi mo, teka, gusto kong tapusin ang aking college. Gusto kong magkaroon ng degree. Hindi siya satisfied. So, kung gusto kong maiba yung buhay ko 4 years, 5 years from now, meron akong kinakailangan gawin ngayon. Ama, ano yung ginawa niya? Nag-enroll siya, St. Louis Ann. Paano pinopromote ko yun? No? Enroll siya, and then after 4 years, tama? 5 years. 2 years. 2 years lang pala. After 2 years, graduate na siya. Di ba? Ganun din, yung mga young pro, sino yung mga young pro ngayon? Yung mga young pro, yung mga nag-aaral, yung mga nag-work na sumasahod ng mga 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60. Bakit ninyo naririp ngayon yan? Bakit kayo may sahod na 20,000 or 25,000 or 30,000 or 40,000 or 50,000? Bakit ninyo naririp yan ngayon? Because 4 years ago or 5 years ago, nagsunog kayo ng kilay. Pakitignan kung sunog yung kilay ng katabi mo, yung young pro. Okay, sunog ba? Isa na lang kilay niya o wala na siyang kilay? Dalawa sinunog niya. Nagbunot ng kilay. Di ba? Kaya niya niririp siya, kaya siya nandyan ngayon sa ganyang sitwasyon or kalalagayan. It is because 4 years ago or 5 years ago, meron siyang tinanim sa buhay niya. At yun yung naririp niya ngayon. Diba? At kung gusto pa niyang i-improve yung kanyang future, pwede pa siyang merong gawin at the present to improve the future. That is the law of the harvest. Okay? In effect yan, hindi lang doon sa farming, sa agriculture, in effect yan doon sa ating moral, doon sa ating spiritual, doon sa ating financial, lahat halos ng aspeto ng buhay ng tao, in effect, etong law of the harvest. What you sow, you will, ultimately, you will reap. There's a time to sow, and there's a time to reap. Tama? Lagi kong kino-quote yan, Ecclesiastes chapter 3, verse 1, 2, pababa. Nandun din yung sinasabi na, there is a time to be born, and a time to die. A time to uproot, a time to build, and a time to uproot. Tapos dun sa verse 10 or 11, God makes all things beautiful in His time. Kaya hindi ka pwedeng magmadali. Di ba? It's either you work with time or you work against time. Okay? Kapag yung time na inilagay ng Panginoon sa iyo, time or season ng pag-aaral, pag-prepare for your future, at
iba ang ginawa mo, you will suffer the consequences of your future. Halimbawa, pinag-aaral ka, college, nag-boyfriend ka, nag-jontes ka, nag-asawa ka, wala kang karir, nagkaanak ka kagad. Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Instead na magkaroon ka ng karir, magkaroon ka ng good job, high-paying salary, or whatever, gusto mo mag-business, di ba? Anong mangyayari sa'yo? Nag-aalaga ka ng meme na bunso ko. Ganun ang mangyayari sa'yo. Wala kang pambili ng gatas. Sabi mo sa asawa mo, darling pa no? Honey, bigyan mo ka pambili ng gatas. Sinapok kaya kita dyan. Alam mo, pareho hindi tayo graduate at tambay lang ako, tambay pogi. Ano mangyayari sa atin? So doon na pumapasok yung kasabihang, ano yun? When love goes out of the, when poverty, yon. When poverty knocks at the door, love flies out of the window. Tama? Ang una, mga boyfriend, girl, and sweet. Parang nilalang mga PDA. Kahit in public, di ba? Pero dahil hindi pa time, sawa, buntes, eto na. Araw-araw nag-aaway na. Di ba? Naintindihan nyo? So yun po yung law. In effect, hindi mo siya pwedeng i-violate. Kasi pag violate mo siya, it will go against you. Ngayon, ito lang ang kagandahan. Ito lang yung good news, mga kapatid. Yung ngayon, wala ka nang magagawa. Okay? Pero yung future, meron kang pwedeng magawa. By changing, baguhin mo yung ginagawa mo ngayon na kaiba dun sa mga ginawa mo na in the past. Kasi yung present, it's a product of the past. So, itong mga ginawa mo in the past, huwag mo nang gawin. Baguhin mo. Change your mindset, change your action, have a positive attitude in life, and then the future will change. Magbabago. Amen po? So, tingnan natin itong dalawang truth na nakapaloob dito sa Law of the Harvest. Number one, you are what you are today because of the seeds you have planted yesterday. So, nabanggit ko na yan sa inyo. No? Ikaw ay produkto ng mga pinaggagawa mo, pinag-iisip mo, mga pinagkaabalahan mo nung nakaraan. You are what you are today because of the seeds you have planted tomorrow. Kung ikaw ay engineer ngayon, doktor ka, IT ka, or whatever, di ba, you're a good family man, meron kang magandang pamilya, lahat yan ay produkto ng mga pinaggagawa mo nung mga nakaraan. Okay? Ngayon, kung wasak ang buhay mo ngayon, hindi ko kasalanan. Okay? Hindi kasalanan ng kapitbahay mo, hindi kasalanan ng sino, kasalanan mo yan. Pero pwede mong baguhin. Kasi meron pa namang future. Di ba? It's not yet, anong tawag doon, hindi pa too late. Hindi pa late. Okay? Magiging late lang yan kapag siguro bukas mamamatay ka na. Di ba? So, pero hanggang may buhay, may pag-asa. Okay? Baguhin mo lang yung mga ginagawa mo. So, pangalawa, mga kapatid, is your future, basahin nga po natin, sabay-sabay, your future will be determined by the seeds you plant today. Tama? Correct? Di ba? So, yung future mo, ang magtatakda daw noon, yung mga binhi na itinatanim mo ngayon. Yung mga ginagawa mo ngayon. Okay? So, yun ang magtatakda. The seeds you plant today. Tanong, ano yung mga magagandang bagay na pinagkakaabalahan at pinaggagawa mo ngayong panahong ito? Di ba? Kasi yung future mo, it has something to do with today. And congratulations because today you are in the church. Kasi napakinggan mo yung message about the law of the harvest. Amen? Gising pa po kayo? Okay, so your future will be determined. Tandaan po ninyo yan.
Kaya pagdating ng panahon, napupunta kayo sa, Pastor, may problema ako. Alam mo kasi, nung tinuturo to, hindi ka nakinig. Saan ka nagpunta? Yeah, Pastor, may problema ako, hindi ko na kaya to. Bakit asan ka nung ipinipit sa church ang patungkol sa pagiging victorious in Christ Jesus? Asan ka? Di ba? Amen. Okay. So yung future mo, ang magtatakda noon, meron ka pang future. Tandaan ninyo, it's not yet too late. Hindi pa late. May buhay pa tayo. Di ba? May buhay pa tayo, nag-exist pa rin tayo. Okay? So, what kind of harvest do you want to reap in the future? Anong klase ng buhay ang gusto mong makita sa sarili mo? Anong klaseng sitwasyon ang gusto mong makita dun sa sarili mo in the near future? Okay? What kind of harvest do you want to reap in the future? Sa mga meron pang ambisyon, sa mga gusto pang magtagumpay, sa mga gusto pang umasenso, malaking bagay, naniniwala ko, malaking bagay itong napapakinggan ninyo sa umagang ito. Kasi you still want to improve. Gusto pa ninyong pagandahin yung quality of life or yung quality of living na meron kayo. Pero kung kontento ka na, mga kapatid, kung kontento na kayo dun sa kung ano kayo ngayon, okay na to. Tambay pogi. Di ba? Ganun na lang, okay na yan. Itong mensaheng ito, hindi ito para sa inyo. But hopefully, sana, somehow, it will parang trigger some desire, no, dun sa heart niyo na, meron pa pala akong pag-asa. Hindi pa late. Amen ba yun? At doon naman sa mga parang hindi, pag-graduate na ako eh. Remember Caleb. 8 years old, and he is still parang conquering. Give me, Lord, give me this mountain. Sino kumakain sa KFC? Sino founder ng KFC? Colonel Sanders. Ilang taon siya nung simulan niya ang KFC? Hindi ko na matandaan exactly, pero matanda na siya. Di ba? In other words, pakinggan natin ito mga kapatid, hindi excuse yung edad. Okay? Para mag-improve at para maging successful. Tama? Meron nga ako mga nakikita, mga 8 years old, 7 years, mga nag-aaral pa rin eh. Diba? So, meron silang mga gusto pa rin i-accomplish dun sa kanilang buhay. So, yung harvest natin dun sa future, no, sabi niya, yung type of seeds you sow will determine the type of harvest you will reap. Okay? And if you want to receive good harvest, of course, sow good seeds. Kung gusto mo maging maganda ang future mo, kinakailangan bantayan mo yung mga seeds na tinatanim mo etong panahong ito. So if you want a good future, then today, anong gagawin mo? Sow good seeds. Magtanim ka ng magaganda, mabuting mga binhi. Just like yung parable of the sower na binanggit sa atin ni Jesus. So, anong klase, ang tanong ngayon, mga kapatid, gusto mo maging maganda ang future mo? Yung tomorrow will be better than today. Sinong gusto ng ganon? Tomorrow, Lord, gusto ko, tomorrow will be better than today. Yung buhay ko, it will be better sa future, sa tomorrow. Okay? So, ang kinakailangan natin gawin, mga kapatid, para ma-secure natin, maging good yung ating future, kailangan magtanim tayo ng mabuting binhi etong panahong ito. So, anong klaseng binhi, anong type of seeds ang kinakailangan nating itanim? What are the types of seeds that we should be sowing today para yung ating future ay maging good? Okay? Kasi another principle na nakapaloob dun sa law of the harvest, sowing and reaping. Kung ano yung tinanim, yun ang, okay? Pag nagtanim ka ng kamote, ano nga anihin mo? Tinatanim ba kamote? Meron bang binhi yun? Okay, papaya, of course, papaya. Diba? Palay. Okay? Hindi ka pwedeng magtanim ng mangga, ang magiging bunga ay apple. Pwede siguro, apple, mango. Okay?
So, ano yung type of seeds na dapat nating tinatanim? Number one, mga kapatid, we should be sowing seeds of kindness. Kasi kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Okay? Kung ano yung ginawa, yun ang babalik sa'yo. Simply, tawag nila doon, saan ba nanggaling yun? Yung law of karma. Diba? Kung saan man nang-originate yung karma. So, we should be sowing seeds of kindness, yung pagiging mabuti, yung pagiging mabait. Kasi babalik yan sa'yo. Remember the story of David and Jonathan? Jonathan Polancos. David and Jonathan. Diba? Actually, ginagamit yun ng LGBT community to justify yung kanilang mga acts. Alam niyo yan? Yung gay, yan ang ginagamit nilang verse. If you're not familiar. LGBT, lesbian, gay, transsexual, bisexual community. Baliktad, no? LGBT. Okay. So, ginagamit nila to, the story of David and Jonathan. Kasi si Jonathan daw, he loved David more than his life. Sino tatay ni Jonathan? Okay, I'm not talking of Jonathan Polancos. I'm talking of Jonathan of the Bible. Okay? Nagsabi, sino tatay ni Jonathan? Brother Dong. Ano? Okay. Sa Bible, muna tayo sa Bible. Okay? Yung Jonathan sa Bible. Sino tatay ni Jonathan? Sino si Saul? Sino si Saul? Or Saul? Siya yung first king of Israel. Di ba? Kaya lang, dumating si David. At etong si Saul, nainggit kay David. Dahil sabi ng mga tao, si Saul, pinaslang niya yung mga daan-daan, si David, libo-libo. So parang nagkaroon siya ng inggit. And from that time on, mga kapatid, ang sabi sa Bible, no, kwento ng Biblia, etong si Saul, ilang beses niyang pinagtangkaan ang buhay ni David. Pero, si Jonathan, siya ay si Prince Jonathan, second in command, doon sa kanyang tatay na si Saul, siya yung heir. Okay? Siya yung tagapagmana. Siya yung tagapagmana nung trono ni Saul. So dapat, kung sa panahon natin ngayon, sa monarchy, kung eto kaagaw ko sa trono, makikisa ako sa tatay ko na patayin etong taong to. Di ba? Pero hindi ganun ang ginawa ni Jonathan. Every time na yung father niya si Saul, he will attempt to assassinate David. Ang ginagawa niya, ahead of time, anong tawag dito? Ini-squill niya. Di ba? Tinitimbrehan niya. Huwag kang pupunta rito kasi merong mga tauhan ng tatay ko na ipinadala to ambush you. Buti sana kung ambush interview lang, okay lang yan. Kaso ambush na assassination ng ano. Di ba? So, ganun ang ginawa ni Jonathan. Every time na mag-a-attempt si tatay niya Saul na i-assassinate si David, ganun ang ginagawa niya because he loved Jonathan and etong si Jonathan, he showed kindness to David. Alam natin nangyari. Sa isang laban, namatay si Saul, namatay din si Jonathan, no? Pero tingnan niyo ito. Yung tinanim na kindness ni Jonathan kay David, tingnan niyo itong verse na to. 2 Samuel chapter 9, buong chapter 9, pwede niyong basahin, pero I'll just be parang pointing verse 3 and verse 7. Then the king, eto na yung time na si David na yung nandun sa throne. Okay? At this point in time, mga kapatid, si David is already King David. No? Hari ng Israel. Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom, ano sabi niya? To whom I may show the kindness of God? Papakita ko, paparanas ko sa kanya yung kabutihan ng Diyos. And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who's lame in his feet. Si Mephibosheth. Kasi nung bata siya, yung kanyang yaya, di ba, tumataka sila, naihulog niya tong si Mephibosheth.
Kaya nalumpo siya. Si Mephibosheth. Okay? Then pagdating doon so merong nagsabi kay David, ang pangalan ay Ziba, na nakakakilala dito sa meron pang natitira, sabi niya doon sa lineage ni Saul, anak ni Jonathan. Ang pangalan niya ay si Mephibosheth. Okay? Mephibosheth. Okay. So, verse 7, so David said to him, eto na yung nag-meet sila ni Mephibosheth. So David said to him, do not fear. Anong sabi niya? Take note, for I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. In other words, mga kapatid, yung seeds of generosity na itinanim nitong si Jonathan kay David, ito ay inani ng kanyang anak na si Mephibosheth. Intindihan natin? So, merong harvest. Ang nag-harvest ng kindness na ipinakita ni Jonathan kay David, ang anak niya na si Mephibosheth. Siya yung naging recipient. Okay? And sabi niya, and I will restore to you all the land of Saul, your grandfather. Ibabalik ko sa iyo yung mga properties ng iyong lolo na si Saul. And you shall eat bread at my table continually. Ibig sabihin, kapag kumakain ako, kakain ka. Kung ano kinakain ko, yun ang kakainin mo. Bakit niya na-rip yun? Because of the kindness sown by his father Jonathan to David. Amen? Kaya nga hindi natin alam yung mga ginagawa nating acts of kindness, kung ano yung magiging effect nito sa atin o sa ating pamilya, sa mga mahal natin sa buhay in the near future. Amen po yun? Kaya, wag tayong, kung meron kang kakayahan na gumawa ng mabuti, gawa ka ng mabuti. Gawan mo ng mabuti yung mga alam mo na kinakailangan gawan ng mabuti. Because somehow, merong payback. Okay? Merong balik yun sa iyo. Naintindihan po natin? So, sow seeds of kindness kung gusto mong i-secure ang iyong future. Okay? Malinaw po yun? Pangalawa, mga kapatid, another type of seed that we should be sowing is seeds of generosity. Yung pagiging mapagbigay. Diba? Sino sa inyo gumamit ng Colgate sa umagang ito, hindi close-up. Colgate. Alam natin, di ba, naikwento ko na sa inyo kung sino yung nagpasimula ng Colgate and Palmolive. Ano pangalan niya? Si William Colgate. Okay? Nung bata siya, nag-start siya ng business, sabi niya, Lord, lahat ng magiging kita ko, yung 10% nun, ibibigay ko sa iyo. And surely, bless ng Lord yung kanyang negosyo. At nung i-bless pa lalo ng Lord yung negosyo niya, sabi niya, Panginoon, masyado nang malaki yung 10% kasi ang dami ng ano. Ganun ba sinabi niya? Hindi. Sabi niya, Lord, sobra-sobra mo kong binless. Kaya, I will give you 20%. Hindi na 10%, 20%. Hanggang umabot ng 50%. Tapos umabot pa ng 80%. Ang natira na lang sa kanya is the 20%. Because the Lord has blessed him so much. William Colgate. Kaya nga, household na name na yan, Colgate na yan. Colgate Palmolive. Because of the generosity. Hanggang sa mamatay siya, earning pa rin. At nagdo-donate siya doon sa iba't ibang mga foundations and schools nung kinikita nung kanyang kumpanya. Colgate Palmolive. No? So, seeds of generosity. Tingin tayo ng verse, Isaiah 32 verse 8, sabi niya, but a generous man devises generous things, and by generosity he shall stand. In other words, if you're generous, then God will also be generous sa iyo. In other words, hindi ka magkukulang, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Living Bible, basahin natin Living Bible,
Go. But good men will be generous to others and, ano daw? Ano daw? Ano daw ang hina? Will be blessed by, will be blessed of God for all, lahat ng kanilang gagawin because of their generosity. Seeds of generosity. So be generous. Wala akong nakitang mapagbigay na pinagkukulang ng Panginoon. Hanap ka ng mga taong maalwan ng kanilang pamumuhay. One way or another, etong mga taong to, meron silang nung katangian na pagiging generous. Ang taong mapagbigay, sabi ng Proverbs, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang mga tekom na mga kamay. Anong exact verse? Hanapin nyo na lang mamaya. Assignment. Okay? So, seeds of generosity. Pangatlo, mga kapatid, seeds of diligence. Meron ba kayong nakitang matagumpay na tao? Henry C. Sino ba yung mga kilala nating matagumpay na tao? Henry C. John Gokong Wei. Diba? Sino pa yung mga kung sino pa yung mga successful, di ba, ng mga tao na kilala ninyo, read their biographies or autobiographies. Di ba? At makikita nyo, isang factor ng success na pwedeng i-attribute dun sa kanilang success ay yung kanilang pagiging diligent. Ibig sabihin ng diligent, yung hindi siya basta-basta sumusuko. He persists. Parang si Thomas Edison, ilang beses siyang nag-fail in lighting the incandescent bulb, pero hindi siya sumuko until such time napasindi niya. At ngayon meron na tayong mga ilaw sa ating mga tahanan. Maliwanag ang ating mundo because of Thomas Edison. Because Thomas Edison simply refused hindi siya nag-give up. Okay, hindi nag-give up itong si Thomas Edison. So, seeds of diligence. Okay? Pag nahihirapan ka, sige lang. Okay? Hindi mo alam kung paano gawin, find ways. Hanap ka ng mga paraan. Until such time, magkaroon ka ng breakthrough. Karoon ka ng breakthrough sa buhay mo at malaman mo yung mga bagay na yan. Lahat naman tayo ay nagsimula dun sa walang alam bago tayo nagkaroon ng alam. Lahat tayo nagsimula dun sa wala bago nagkameron. Okay? So, kailangan ng diligence. Tingnan natin itong mga verse na to. Kaya nga merong read today, lead tomorrow. Sabihan sa mga school yan. If you read today, you will lead tomorrow. Ibig sabihin, araw ka ngayon. Di ba? Magsumikap ka. At bukas, ikaw ay magtatagumpay. Pero kung ang gagawin mo, school bukol. Di ba? School bukol. Ano mangyayari sa'yo? Pulos bukol ang aabutin mo pagdating ng panahon. Okay? Pulos bukol-bukol ka dun sa mga problemang kakaharapin mo. Hindi mo alam ang iyong gagawin. So read today, lead tomorrow. That's part of being diligent. Amen? So may pinag-aaral ka ngayon, sige lang. Kahit nahirapan, sige lang. Persist, be diligent. Okay? Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. If you're diligent, sabi niya, it will lead to plenty. Cause and effect. Diligence, ang effect, it leads to plenty. Okay? Isang verse pa, Proverbs 10, verse 4, he who has a slack hand becomes poor. Anong tawag dito? Slack, yung parang tamad na mga kamay. Diba? It would lead to poverty. Cause and effect. Sowing and reaping. Okay? But, sabi niya, the hand of the diligent makes rich. So, seeds of diligence. Tiyaga-tiyaga. Kaya nga may kasabihan tayo. Pag may tiyaga, may tinola. Okay?
And then lastly, mga kapatid, of course, we should sow seeds of spirituality. Napaka-importante niyan, di ba? Kasi yan yung magde-determine nung ating, tawag dito, strength to overcome any trials, any test dun sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, palanding na po, mga kapatid, 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, again, Living Bible, don't waste time, huwag kang mag-aksaya ng oras na nakikipagdebate dun sa mga foolish ideas, mga walang kakwenta-kwenta, mga walang katuturang bagay. At sabi niya, anong sabi niya? Ang sabi? Spend your time saan? And energy in the exercise of keeping spiritually fit. How many of you are physically fit? Sabi mo, physically fit ako. Kasi talaga namang everyday, nag-exercise. Jogging, di ba? Badminton. Ano pa yung Yung ginagawa niyo, Sister Josie? Ano na yun? Yung aero, di ba? Aero. Yan. Di ba? So gusto natin maging physically fit. Because we want to live, gusto nating tumagal pa yung buhay natin dito sa mundo. For our loved ones, di ba? Para sa mga mahal natin sa buhay. Alam mo, kung paano mo tinatrato ang katawan mo, ang sarili mo, parang ipinapakita mo rin kung paano mo tinatrato yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Kasi kung mahal mo yung sarili mo, if you love yourself, you love your body, parang sinasabi mo rin sa kanila na iniingatan ko tong katawan ko because I want to live longer para sa inyo. Gusto ko pa kayong makasama ng medyo matagal-tagal. No? Kaya ako lagi kong kiniklaim, lagi kong dinedeclare, Psalm 90 verse 10, is that verse 10, na the days of our lives are 70 years and if by reason of strength, they are 80 years. Diba? Yun na lang yung Yun na lang yung parang pinaka-lifespan ng buhay ng tao eh. Noong unang panahon, naabot ng 900, di ba? Pinakamatandang tao, kilala natin, si Matusalem. Di ba? 969. Di ba? Mas matagal pa buhay niya kaysa kay Abraham. Hanggang sa naging 100 na lang, ngayon, 70, 80. So the days of our lives are 70 years. At kung medyo maswerte-swerte ka, sabi niya, malakas-lakas ang katawan mo, pwede pang umabot ng 80 yan. Yung iba, inabot pa nga ng 100. Pero kung hindi, baka mas maaga doon. No? So, you need to exercise. May benefit yan. Sabi niya, di ba? Yung sa verse 8, bodily exercise is all right. Okay yan. Merong benefit yan. But sabi niya, spiritual exercise, it's much more important and is a tonic for all you do. Parang kinakailangan sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi, ang isang bagay na hindi nagagawa ng physical exercise, yung spiritual strength to handle stress, problems, trials. Okay? So, kasi pag medyo yung mga pressures ng buhay, di ba? Kapag meron kang spiritual strength, mga kapatid, kapag meron kang spiritual strength, kahit may dumating na problema or testing sa buhay mo, somehow, na-handle mo siya ng tama. Am I correct dun sa statement ko? Na-handle mo siya ng tama dahil meron kang spiritual strength. Ano yung nagagawa ng physical strength? Of course, yung mga physical stress, na-handle mo. Kaya mong bumuhat ng medyo mabigat-bigat at kaya mong mag-move ng hindi ka hinihingal na konting galaw lang. Di ba? So, mga ganon. Di ba? So, kaya mong handle yung mga physical stress pag meron kang physical strength. Ngayon, yun ang nagagawa ng physical strength. Ang nagagawa naman ng spiritual strength, nakakaya mong i-handle yung mga spiritual, emotional stresses, pressures ng buhay. Hindi ka bagsak. Hindi ka basta-basta pinapabagsak ng mga problema. Brad, ba't di ka na nagsisimba? Kasi may problema ako eh. Bumabagsak ka nun. Ibig sabihin nun, wala kang spiritual strength. You are not sowing seeds of spirituality sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo yung mga
yung mga merong spiritual strength, hindi yan very seldom na magpa-counsel, humingi ng counsel. Pansin nyo? Hindi naman masamang magpa-counsel, lalo na kung kailangan mo talaga ng wisdom from the Lord. Pero kung every time, ang hihingi mong counsel, yung same problem, alam mo yun, dating problema, na 15 years, 20 years ka na, yun pa rin ang lagi mong pinapa-counsel, medyo may problema sa iyo. Naintindihan ba natin yung principle? I hope I'm not hurting anyone dun sa bagay na yun. Pero yun yung nagagawa ng seeds of spirituality na itinatanim natin. Hindi ka basta-basta napapabagsak ng problema. Usually, you seek for counsel dahil gusto mo ng wisdom. Mostly, etong mga to, it has something to do with the decision-making na gagawin mo, not problems. Kasi alam mo, habang tumatagal dun sa pagiging Kristiyano mo, problems are normal. Okay? Ibig sabihin, problema, nandyan yan. Hanggang nandito nga tayo, sabi ng Panginoon, in the world you shall have tribulation. So from time to time, makaka-experience ka niyan. Pero hindi kanya mapapabagsak. May boxing, kang kakaharapin, at the end of the day, hindi pa nagsisimula ang boxing, alam mo na kung sino panalo. Di ba? Kasi stated na eh. Romans 8:37, di ba? 1 Corinthians, more than conqueror, sabi ng Bible, sinasama tayo dun sa parada ng tagumpay, victorious in Christ Jesus, etc., etc. Okay? Malinaw pa yun, mga kapatid? Okay, lalanding na tayo. Bodily exercise is alright, but binasa ko na yan. So, exercise yourself spiritually and practice being a better Christian because that will help you, not only now, in this life. Yung mga spiritual disciplines, sabi niya, it will help you in this life. It will make you overcome. It will make you victorious. It will make you successful in your life. Dahil you exercise spiritually. You are spiritually fit. And you practice being a better Christian because that will help you, sabi niya, not only now in this life, but in the next life also. Yan yung epekto niya. Okay, yan yung magiging ani niya. Yun yung magiging ganansya kapag ginawa mo to. Ngayon at saka sa susunod na panahon. Amen po? Amen ba yun? So, ito conclusion natin. Huwag daw nating i-judge yung bawat araw dun sa mga harvest na tinatanggap natin, kundi dun sa mga binhi nating tinatanim. Okay? If you want good harvest, sow good seeds. If you want a good future, then do good things today. Simple. Kung ano yung tinatanim mo, ginagawa mo, ngayon, yun yung aanihin mo pagdating ng bukas o hinaharap. Malinaw pa mga kapatid? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Dalangin ko na natuto po kami. Meron po kaming mga insights na mai-apply po namin sa aming paglabas sa simbahang ito mamaya. Lord, at mga panuntunan po namin sa aming buhay. Insights for living, O God. At alam po namin, Panginoon, na habang ginagawa po namin ito, habang sinasabuhay po namin itong prinsipyong ito, itong batas na to, the law of the harvest, that what we sow, ultimately we will reap, Lord. Naintindihan namin ngayon na yung future po namin ang magtatakda nun, yung mga ginagawa namin ngayon, ngayong panahong ito. Kaya, pag-uusayan po namin, magiging conscious po kami dun sa mga bagay na ginagawa po namin dun sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil gusto po namin, Panginoon, na mangyari, makipag-cooperate sa inyo dun sa sinabi po ninyo sa Jeremiah 29:11, that your plan for us is not to harm us, but to prosper us, to give us hope and a better future. Dahil naintindihan po namin, as mature Christian,
Ano man yung pagnanais po ninyo na mapaganda, mapabuti ang aming mga buhay, if we are not cooperating with you, wala pong mangyayari, Panginoon. Kaya salamat po, naintindihan namin to, and we want, Lord, your best for us. Gawin po ninyo ito as we cooperate with you, Lord. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.